So, po magandang tanghali na po. Anong oras na kaya? So, alas 12 na siguro. So, andito pa rin po kami sa bayan po ng Mungkada at Mungkada Tarlac, at meron po kami papakitang farm lot po ito. Farm lot bali 9 hectare po ito na 3 ang kanyang titulo, sabi na source po namin. At ang presyo po itong property nito ay 450 per square meter. At may negotiable pa naman daw po, sabi nung aming source. So, simula po doon sa may kanto po doon. Diretso po yung kasi may kalsada po dyan, papunta daw po sa highway na po, Kamiling Paniki Road, at hanggang doon po sa may mga bawd po doon eh. Yan, so yun po yung boundary. Boss, hanggang doon sa may sa may kawayan na yan. Kawayan? Tawagan man? Hanggang doon sa may kawayan na po. So ang frontage po niya siguro na sa mga sa mga 400 meters siguro, 300 to 400 meters po estimate po namin. Simula po doon sa may mga kawayan na yun, sa tapat po nun hanggang doon po sa may mga baka na yan, sa may pangnas na baka doon. Ayan. So ganun po yung kanyang entrada. Tapos maluwang din po yung sa may corner lot po niya. At ito nga po ay rice land po siya, na ang sukat nga po ay 9 hectare, tapos 450 po yung kanyang presyo per square meter. Ayan. So maganda po itong i-develop, na pwede rin pong gawing pang mga subdivided lot, housing. At kasi dyan po sa part na yan, may mga school na po dyan eh. Sakop pa rin yata ng ng Mungkada eh. Hindi lang po nasabi kung anong na yan. So andyan po yung highway na Kamiling Paniki Road daw po. At ito nga po, 2 lane po siya. At ang source of water po dito ay deep well. Hindi ko lang po sure kung may nawasan na dito. Ayan. So ang source of water deep well, power line, siguro doon po sa makabahayan doon, baka may poste po doon ng kuryente. Dito nga po ay hindi na po nabot ng poste ng kuryente dahil wala man na pong gaanong kabahayan dito. May bahay po dyan, baka lang po siguro yan, baka silungan lang po ng mga nagbubukid. So dito sa katabi po ng property nito, may mga talim po silang mga mais, palay. Ayan. So may mga gulayan din po doon. At ito nga po itong property nito na binibenta ay rice land po siya. Flat terrain na medyo magka-level na po siya ng kalsada. Ayan po. So maganda itong property nito. Marami po kayong ma-develop po dito. Pwede rin po gawing farm resort. Ayan, mga Airbnb. Dahil malapit lang po ito sa town proper, siguro mga ilang kilometro? Mga 5 kilometers sa town proper siguro. Mga 5 kilometers po siguro sa town proper. Tapos sa T-Plex exit po siguro na sa mga 10 o baka wala pa po, o baka mga 7 to 8 kilometers po siguro mula sa T-Plex exit po. Sa Maynila siguro mga 2 oras kalahati po sa Maynila. Ayan. So gaganda ng mga baka nila dito. Ayan. So maluwang itong property na ito, na along cemented road po siya. Ayan. Tapos ito po yung corner lot po niya, na rough road po siya. Yan. So kukuhanan na lang po namin ng drone video po ito pag available na po si Boss Jason. Ayan. So ito po yung corner lot po niya na rough road, may mga tubig-tubig lang. Dahil po sa ilang araw na rin po kasi nag-ulan dito. Ngayon lang po kasi uminit. Ayan. Ayan. So yun na po yung detalye sinabi po sa amin sa property na ito na 9 hectare. At wala na pong gaano i-explain po dito dahil ayun nga na po, puro po siya palay yung nakatanim. At tatlo daw po yung titulo. At yun lang po yung sinabi sa amin ng source po namin, kaya limited lang po nasabi niya po sa amin. At upon viewing na lang po siguro yung mga dokumento. Ayan, kasi wala lang po siyang dalang titulo para may flash ko po sa screen. And kung mag-site viewing na lang po kayo, sasamahan namin po kayo para may pakita po namin sa inyo itong property nito ng personal. At maganda po ito i-develop. Maganda po siya i-develop sa mga gusto nyo gawin. Pwede pong tracking, pwede pong yun nga po, subdivided lot, sa mga realty po. Pwede po ito sa mga subdivided lot dahil mga kabahayan na po dyan. Ayan.
So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.